Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala sa pag-ibig at katotohanan? Halina't buksan natin ang mga pinto ng isang mansyon kung saan ang bawat anino ay may itinatagong lihim at ang bawat bulong ay maaring maging susi sa kaligtasan o kapahamakan. Sinasabi nila, ang pinakamatinding kasinungalingan ay hindi iyong mga binitawang salita, kundi ang katotohanang piniling ibaon sa limot. Ngunit paano kung ang katotohanang iyon ay humihingi ng tulong mula sa pinakailalim ng kadiliman? Iyon ang unang gumising sa diwa ni Sinag. Hindi isang malakas na pag-iyak, kundi isang tunog na tila pinipigilan, halos mamatay bago pa man ito makarating sa kanyang pandinig. Napadilat siya sa dilim ng kanyang maliit na silid sa servants' quarters. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintana, kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng buwan. Ilang sandali siyang hindi gumalaw, pinakiramdaman ang katahimikan ng buong Hacienda de Silencio. Ang buong araw na pagod mula sa kanyang unang araw ng trabaho ay biglang naglaho, napalitan ng kaba, na gumapang sa kanyang dibdib. Sa isip niya, baka guni-guni lang niya iyon, baka panaginip. Ngunit narinig niya itong muli. Mas malinaw ngayon, isang hikbi na puno ng pighati na sinundan ng isang mahinang kaluskos na parang kadenang kinakaladkad sa semento. Ang mga tunog ay tila nanggagaling sa ibaba, mula sa direksyon ng pasilyo na patungo sa ipinagbabawal na pinto ng basement. Biglang bumalik sa alaala ni Sinag ang mga pangyayari kaninang umaga. Ang pagpasok niya sa malaking tarangkahan ng hacienda, ang kanyang pagkamangha sa lawak at ganda ng hardin, at ang mansyon na tila isang palasyo mula sa mga lumang pelikula. Ang pag-asang dala niya para sa kanyang pamilya sa probinsya ay halos mag-umapaw sa kanyang puso. Maligayang pagdating sa Hacienda de Silencio, Hija. Bati sa kanya ni Nanay Ginhawa, ang mayordoma, na may maamong mukha ngunit may bakas ng lungkot sa mga mata. Malaki ang bahay na ito at maraming alituntunin. Pero isa lang ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag na huwag kang lalapit o magtatanong tungkol sa pinto sa dulo ng pasilyong yan. Itinuro nito ang isang madilim na pasilyo na bihirang daanan. Ang pagtatagpo nila ng ginangnang mansyon, si Señora Amaris de Villa, ay isang karanasan na hinding-hindi niya malilimutan. Lumabas ito mula sa malaking hagdanan. Suot ang isang puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang perpektong ganda. Ngumiti ito sa kanya, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. Malamig ang mga titig nito. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa na para bang isa lamang siyang bagay na kailangang linisin. Ikaw pala si Sinag, sabi nito sa matamis, ngunit walang emosyon na boses. I expect nothing but perfection. Is that clear? Opo, senyora, mabilis niyang sagot habang nakayuko. Ang tanging nagbigay ng init sa malamig na pagtanggap na yon ay ang hindi sinasadyang pagkikita nila ng asawa nito, si Senyorito Lacan. Nagmamadali si Sinag na dalhin ang mga gamit sa kusina nang mabitiwan niya ang isang bayong ng mga gulay. Kumalat ang mga ito sa sahig. Habang dali-dali niya itong pinupulot, isang pares ng makintab na sapatos na katad ang huminto sa kanyang harapan. Hayaan mo, tulungan na kita. Nang iangat niya ang kanyang paningin, nakita niya ang isang mukha na may ngiting totoo at mga matang puno ng kabaitan. Si Senyorito Lacan iyon. Magkasama nilang pinulot ang mga gulay at sa maikling sandaling iyon, naramdaman ni Sinag ang isang kakatwang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ang amo na kanyang pinapangarap, magalang at mabait, ibang-iba sa asawa nito. Ngayon, sa gitna ng gabi, ang lahat ng pag-asang yon ay napalitan ng takot. Muli niyang narinig ang tunog, hindi na ito hikbi. Isa na itong mahinang pag-ungol, isang daing ng isang taong labis na nasasaktan. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon, siniguradong hindi lilikha ng anumang ingay.
Nagnakaw siya ng tingin sa labas ng kanyang pinto. Tahimik ang pasilyo. Tanging ang tiktak ng malaking orasan sa sala ang maririnig. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog. Bawat hakbang niya sa malamig na sahig ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Dinala siya ng kanyang mga paa sa pasilyo na ibinili ni Nanay Ginhawa na iwasan. At doon, sa dulo, naroon ang isang mabigat na pinto gawa sa maitim na kahoy. May malaking kandado ito. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy. Sa una, wala siyang marinig. Katahimikan. Aalis na sana siya. Iniisip na baka nababaliw na siya nang biglang may narinig siyang isang salita. Isang bulong na halos hangin na lamang, ngunit puno ng desperasyon. Tulong. Kasabay ng salitang iyon, narinig niya ang isang malakas na kalabog mula sa loob na para bang may isang bagay na bumagsak. Pagkatapos, wala na. Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Napatayo si Sinag na tuwid, nanlalaki ang mga mata at bumibilis ang paghinga. Hindi iyon guni-guni. May tao sa loob, isang taong humihingi ng tulong. Para kay Lakan, ang umaga ay palaging ang pinakapaborito niyang bahagi ng araw. Dito, sa malawak na dining hall ng Hacienda de Silencio, kung saan pumapasok ang ginintuang sinag ng araw sa mga matataas na bintana, nararamdaman niya ang tunay na kapayapaan. Sa kabisera ng mesa, nakaupo ang kanyang magandang asawa, si Amaris. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok nito kahit sa umaga, at ang nangiti nito ay kasing init ng kapeng kanyang hinihigop. Sa tabi nito, ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Alani ay masayang nagkukulay sa isang libro habang kumakain ng almusal. Ito ang kanyang buhay. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Mahal, you seem quiet today. Puna ni Amaris, ang boses nito ay malambing na musika sa kanyang pandinig. May problema ba sa opisina? Umiling si Lakan at ngumiti. Wala. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na kayo ang umaga ko. Isang matamis na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Amaris. Ikaw talaga. Bolero ka pa rin. Ito ang pundasyon ng kanyang mundo. Ang pagmamahal ni Amaris, ang halakhak ni Alani. Kaya't nang pumasok ang bagong katulong na si Sinag, dala ang isang pitsel ng mainit na tsa, hindi niya ito gaanong pinansin. Mukha itong mahiyain at laging nakayuko, tila takot sa sarili nitong anino. Habang inilalapag ni Sinag ang tsaa sa tabi ni Amaris, bigla itong natigilan. Nanginig ang kamay nito at natabig ang sikos sa pitsel. Ang mainit na likido ay tumapon sa mamahaling bestida ni Amaris. Naku, pasensya na po, senyora. Natatarantang sabi ni Sinag, namumutla ang mukha sa takot. Kumuha ito ng serbilyeta. Teta at akmang pupunasan ang damit ni Amaris. Ako na, mahinahong sabi ni Lakan, habang pinipigilan si Sinag. Ngunit si Amaris ay ngumiti lamang, isang ngiting puno ng pag-unawa. Okay lang yan, Sinag. Aksidente lang. Mag-ingat ka na lang sa susunod, ha? Gumaan ang pakiramdam ni Lakan. Ganoon talaga kabait ang kanyang asawa. Ngunit sa isang saglit, bago bumalik ang init sa mga mata nito, may nakita siyang malamig na kislap. Isang kislap na mabilis ding nawala nang tumayo ito para magpalit ng damit. Marahil, guni-guni lang niya iyon. Naiwan silang 3 sa mesa. Habang pinagmamasdan niya si Alani, napadako ang tingin ni Lakan sa isang malaking larawan na nakasabit sa dingding. Ang kanyang ina, si Doña Puri de Villa. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ngunit may kasama itong kirot. 5 taon na rin. 5 taon na mula nang huli niyang mayakap ito bago ito dalhin sa isang espesyal na pasilidad sa Europa. Bumalik si Amaris, suot ang isa na namang eleganteng damit. Napansin nito ang direksyon ng kanyang tingin. Lumapit ito at marahang hinaplos ang kanyang likod. Iniisip mo na naman si Mommy? Malamig nitong tanong. Tumango si Lakan. I just miss her.
I know, mahal. Bulong ni Amaris, ipinatong ang ulo nito sa kanyang balikat. Pero kailangan niyang maalagaan at alam nating nandoon siya sa pinakamagaling na lugar. Masaya na siyang binabantayan tayo mula sa malayo. Ang mga salita ni Amaris ay laging nakapagpapakalma sa kanya. Alam niyang tama ito. Ginagawa nila ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang ina. Kinahapunan, habang nagbabasa sila sa hardin, nilapitan siya ni Sinag. Nakayuko ito at tila nag-aalangan. Senyorito Lakan, maaari po bang magtanong? Ano iyon, Sinag? Yung pinto po sa dulo ng pasilyo, yung sa basement. Ano po bang meron doon? Natigilan si Lakan. Isang kakatwang tanong. Simple, ngunit may kung anong bigat. Iyon ba? Mga lumang gamit lang ng pamilya. Lalo na ang mga gamit ni Mami. Pero may naririnig po kasi akong... Anong naririnig mo? Bago pa man makasagot si Sinag, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Mahal, narito ka lang pala. Si Amaris may dalang isang baso ng malamig na juice para sa kanya. Ngumiti ito kay Lakan bago bumaling kay Sinag. Ang ngiti ay bahagyang nagbago. Sinag, may kailangan ka ba kay senyorito? Nag-uusisa lang siya tungkol sa basement, sagot ni Lakan. Ang mukha ni Amaris ay nagpakita ng simpatya. Hinawakan nito ang kamay ni Lakan. Naiintindihan ko ang kuryosidad mo, Sinag. Pero ang basement ay sadyang isinara namin. Nandoon kasi ang mga pinakamahalagang alaala ni Doña Puri. Masakit pa rin para kay Lakan na makita ang mga yon. At kung minsan, maingay talaga ang mga tubo ng tubig sa ibaba dahil luma na ang bahay, baka iyon ang naririnig mo. Isang perpektong paliwanag, lohikal at puno ng pag-aalala para sa kanya. Tumango si Lakan, pinisil ang kamay ng asawa. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay mas lalong namutla. Pasensya na po, senyorito, senyora. Mabilis itong yumuko at umalis. Gabi na. Matapos basahan ng kwento si Alani, hinalikan niya ito sa noo. Aalis na sana siya nang magsalita ang anak. Daddy? Yes, princess? I hear Lola singing po. Minsan sa gabi. Downstairs. Kumunot ang noo ni Lakan. Lola? Anong kanta? I don't know po, it's sad. Pumasok si Amaris sa silid, isang ngiti sa kanyang labi. Mukhang may nananaginip na naman. Lumapit ito at inayos ang kumot ni Alani. Nananaginip lang ang anak natin, mahal. Kanina pa yan inaantok. Tumawa si Lakan. Oo nga naman. Bata lang, malawak ang imahinasyon. Ngunit habang papalabas sila ng silid, hindi maalis sa isip ni Lakan ang sinabi ng anak. Ang lungkot sa tinig nito habang sinasabi ang salitang sad. Isang maliit na binhi ng pagdududa ang itinanim sa kanyang perpektong mundo. Hindi na muling narinig ni Sinag ang mga hikbi mula sa basement. Ngunit ang katahimikan na pumalit dito ay mas nakakabingi, mas nakakakilabot. Ang mga salita ni Senyora Amaris tungkol sa lumang tubo ng tubig at ang sinabi ni Senyorito Lakan na mga gamit lang ni Mami ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Ngunit hindi nito kayang tabunan ang sinabi ng batang si Alani. I hear Lola singing. It's sad. Ang isang bata ay hindi magsisinungaling tungkol sa isang bagay na ganoon. Dahil dito, ang bawat araw ni Sinag sa Hacienda de Silencio ay naging isang maingat na pagmamasid. Pinilit niyang gawin ng perpekto ang kanyang mga trabaho, ngunit ang isang bahagi ng kanyang isip ay laging alerto, naghahanap ng mga siwang sa perpektong pagkakatayo ng pamilya de Villa. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa hardin, nakikita niya si Nanay Ginhawa na nakatayo sa di kalayuan, nakatingin sa kanya na may pag-aalala. Sinag anak, mahinang tawag nito. Lumapit ito at bumulong. Nakikita ko ang mga mata mo. Nagtatanong, nag-uusisa. Isang payo lang mula sa matanda. Dito sa mansyon na ito,
Ang labis na kuryosidad ay hindi gantimpala, kundi parusa. Manahimik ka na lang kung gusto mong magtagal dito. May takot sa boses ni Nanay Ginhawa, isang takot na tila matagal na nitong kinikimkim. Tumango na lamang si Sinag, ngunit sa halip na mapigilan, lalo lang tumindi ang kanyang determinasyon. Maging si Nanay Ginhawa ay takot. Ano ang bagay na kinatatakutan ng lahat sa pamamahay na ito? Kinahapunan, habang nagdidilig siya ng mga halaman malapit sa garahe, nasulyapan niya si Senyora Amaris na patagong inaabutan ng isang makapal na sobre ng pera ang isa sa mga hardinero. Ang lalaki ay mukhang hindi mapakali. Mabilis na kinuha ang sobre at isinilid sa kanyang bulsa at pasimpleng umalis na hindi man lang tumitingin sa ginang. Hindi yun mukhang ordinaryong pasweldo. Iyon ay bayad para sa isang serbisyo o marahil para sa pananahimik. Ang pinakamatibay na piraso ng palaisipan ay dumating mula sa pinakainosenteng kamay. Naglalaro si Alani sa may hagdanan nang lapitan siya ni Sinag para ayain ng kumain ng merienda. Ngumiti ang bata at may inabot sa kanya. Isang luma ngunit eleganteng brooch na may disenyong bulaklak. Kumikinang pa rin ang maliliit na bato nito kahit nababalot na ito ng alikabok. Ate Sinag, for you, sabi ng bata. Naku Alani, saan mo ito nakuha? Baka mahalaga to. Itinuro ng bata ang direksyon ng madilim na pasilyo. Sa floor, near the door. I think Lola dropped it. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Hinawakan niya ang brooch. Malamig ito, ngunit para siyang napapaso. Ito na. Ito na ang katibayan na hindi siya nababaliw. Kaya't nang sumunod na araw, nang marinig niyang paalis si Senyora Amaris para sa lingguhan nitong meeting sa charity club, alam ni Sinag na ito na ang kanyang pagkakataon. Hinintay niyang mawala sa paningin ang mamahaling kotse nito bago siya kumilos. Sinigurado niyang abala si Nanay Ginhawa sa kusina. Ang ibang katulong ay nasa labas, naglalaba. Tahimik ang buong mansyon. Nanginginig ang mga tuhod na tinahak niya, ang pasilyong ipinagbabawal. Amoy luma at alikabok ang hangin dito. Huminto siya sa harap ng pinto. Mabigat, matibay, at nakakandado. Walang paraan para mabuksan niya ito. Halos sumuko na siya nang mapansin niya ang isang maliit na siwang sa ibabang bahagi ng pinto, kung saan ang kahoy ay bahagyang umimpis dahil sa katagalan. Sapat lang para sumilip kung ididikit niya ang kanyang mukha sa sahig. Walang pag-aalinlangan, dumapa siya sa maruming sahig. Idinikit niya ang isang mata sa siwang, madilim sa loob. Sa una, wala siyang makita, kundi mga anino at mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, tila mga multo sa kadiliman. Ngunit habang nasasanay ang kanyang mata, isang hugis sa sulok ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang tao. Isang babae na nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader. Ang kanyang buhok ay maputi at mahaba, ngunit gusot-gusot at marumi. Ang kanyang damit ay halos basahan na. Payat ang kanyang mga braso. Nakayuko ito, kaya hindi niya makita ang mukha. Ngunit ang pinakanagpatindig ng kanyang balahibo ay ang isang makalawang na kadena na nakakabit mula sa pader patungo sa sakong nito. Hindi ito bodega, isa itong kulungan. At ang babae sa loob, kamukha niya ang nasa larawan sa dining hall. Isang mas matanda, pinahirapan, at halos pinabayaan na bersyon. Si Doña Puri, napasinghap si Sinag at napatakip sa sarili niyang bibig, pinipigilan ng isang sigaw na gustong kumawala. Gusto niyang tumayo at tumakbo, ngunit ang kanyang katawan ay tila napako sa sahig. Ang kanyang isip ay sumisigaw. Totoo. Lahat ng hinala niya totoo. Biglang gumalaw ang babae. Dahan-dahan itong inangat ang kanyang ulo na para bang naramdaman nito ang kanyang presensya. Sa tulong ng kaunting liwanag na tumatagos mula sa isang maliit na bintana sa itaas, nakakita ni Sinag ang mukha nito. Ang mga mata nito ay walang buhay,
lubog sa bungo. Ngunit sa isang saglit, nagkaroon ito ng kislap ng pagkilala. Isang desperadong pag-asa. Tulong. Ang halos hindi marinig na galaw ng mga labi nito. Sa sandaling iyon, ang takot ni Sinag ay nahaluan ng awa at galit. Paanong nangyari ito? Paanong nagawa ito ni Senyora Amaris sa sarili niyang biyenan? Masyado siyang natulala sa kanyang natuklasan kaya't hindi niya namalayan ang tunog ng papalapit na mga yabag. Mabilis, ngunit mahinahon. Anong ginagawa mo di diyan? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Malamig, pamilyar. Bago pa man makalingon si Sinag, narinig niya ang tunog na pinakakinatatakutan niya sa lahat. Ang tunog ng isang susi na pumapasok sa seradura ng kandado. Click! Napaangat ang tingin ni Sinag. Nakatayo sa kanyang harapan, hawak ang susi at may ngiti sa mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata ay si Senyora Amaris. Nakabalik na ito at nahuli siya nito sa akto. Wala nang kahit saang lugar para magtago si Sinag. Nagyelo ang buong katawan ni Sinag. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura ay tila isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Doon, nakatayo si Senyora Amaris. Ang katawan ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa isang malamig na apoy. Ang nangiti sa mga labi nito ay ang pinakanakakatakot na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Tumayo ka dyan, Sinag. Ang boses nito ay hindi pa sigaw, kundi isang mahinahon at may awtoridad na utos. Nanginginig na tumayo si Sinag, pinapagpagan ng alikabok sa kanyang bestida. Ang isip niya ay blanko. Wala siyang maisip na dahilan. Walang palusot na kayang magtakip sa kanyang ginawa. Huli na siya. Inaasahan niya ang sigaw, ang sampal, ang pagmumura. Ngunit wala sa mga yon ang dumating. Sa halip, lumapit si Amaris. Inayos ang gusot sa kwelyo ng uniforme ni Sinag at nagsalita sa boses na puno ng pag-aalala. Hiya, ano bang ginagawa mo sa sahig? Ang dumi-dumi. Baka magkasakit ka pa. Tumingin ito sa nakakandadong pinto at pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Alam mo, naiintindihan kita. Bago ka pa lang dito. Siguro pagod na pagod ka na sa dami ng trabaho. Minsan, kapag sobrang pagod ang isang tao, kung ano-ano na ang nakikita at naririnig. Ito ay mas masahol pa sa galit. Gaslighting. Sinusubukan ni Amaris na palabasin na siya ang nababaliw. Senyora, may nakita po ako. Lakas loob na sabi ni Sinag, kahit nanginginig ang kanyang boses. Ang nangiti ni Amaris ay bahagyang lumawak. Ano ang nakita mo, Sinag? Isang multo? O baka naman isang dagalang? Hinaplos nito ang kanyang braso. Magpahinga ka muna. Baka kailangan mo lang ng tulog. Huwag mo nang masyadong isipin ang mga bagay-bagay na wala namang katotohanan. Pagkasabi niyon, tumalikod na si Amaris at naglakad palayo na. Para bang walang nangyari, iniwan si Sinag na nakatayo sa pasilyo, mas litong-lito at mas takot kaysa dati. Ang mahinahong pagbabanta na yon ay mas malinaw pa sa kahit anong sigaw. Alam ko ang nakita mo. At isang maling galaw mo lang, sisirain kita. Kinabukasan, naramdaman ni Sinag ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao sa paligid. Ang ibang mga kasambahay ay umiiwas sa kanyang tingin. May mga bumubulong-bulong kapag dumadaan siya. Nagsimula na ang kampanya ni Amaris. Habang naglilinis siya sa sala, narinig niya ang boses ni Senyora Amaris at Senyorito Lacan mula sa hardin. Nag-aalala na ako sa kanya, mahal, sabi ni Amaris sa tonong puno ng pagsinta. Si Sinag, kanina, nakita ko siyang tulala na naman. Kagabi, narinig ko siyang nagsasalita mag-isa sa kanyang silid. Baka hindi niya kaya ang bigat ng trabaho dito. Baka masyado siyang namimiss ang pamilya niya. Ganoon ba? Sagot ni Lacan. May pag-aalala rin sa boses. She seemed okay to me.
Iyon ang akala mo. Ngunit bilang kapwa babae nararamdaman ko, she's acting strangely. Ayoko lang na dumating ang araw na makagawa siya ng ikapapahamak niya o ng iba. Napasandal si Sinag sa pader, nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa. Napakagaling ni Amaris. Binaligtad nito ang lahat. Ngayon, sa mata ng lahat, siya ang may problema sa pag-iisip. Siya ang delikado. Dala ng desperasyon, sinubukan niyang lapitan si Nanay Ginhawa sa kusina. Ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Nanay Ginhawa, kailangan ko po ng tulong ninyo. Pakiusap ni Sinag. Halos maiyak na. Si Doña Puri po. Nakita ko siya. Buhay siya, nanay. Kinulong siya ni Senyora Amaris sa basement. Ang mga mata ni Nanay Ginhawa ay nanlaki sa gulat, ngunit agad itong napalitan ng takot. Hinila siya nito sa isang sulok kung saan walang makakarinig. Huwag kang maingay, bata ka. Saway nito sa pabulong na tinig. Wala kang nakita, wala kang narinig. Naiintindihan mo ba? Kalimutan mo na ang lahat ng iyon kung gusto mo pang makita ang pamilya mo. Pero nanay, hindi po tama ito. Walang tama o mali dito, Sinag. Ang mayroon lang ay kapangyarihan at wala tayo noon. Tinalikuran siya ni Nanay Ginhawa, nanginginig ang mga kamay habang nagpatuloy sa paghihiwa ng gulay. Malinaw na may alam ito, ngunit mas pinili nitong maging bulag at pipi para sa sariling kaligtasan. Naiwan si Sinag na nag-iisa, walang kakampi, walang naniniwala. Gabi na, hindi siya makatulog. Ang tanging paraan para mapatunayan ang kanyang sinasabi ay ang maghanap ng ebidensya. Kung hindi siya paniniwalaan ng mga tao, marahil ay may bagay na magpapatunay. Naalala niya ang sinabi ni Lacan na nasa basement ang mga lumang gamit ng ina nito. Marahil mayroon doong makakapagsabi ng katotohanan. Dahil bawal na siyang lumapit sa basement, ibang lugar ang kanyang naisip, ang library. Isang silid na bihira ring puntahan ng mga tao sa mansyon. Patagong pumasok si Sinag sa malawak na library. Libo-libong libro ang nakahanay sa matataas na estante. Saan siya magsisimula? Pinakiramdaman niya ang paligid, hinahayaan ang kanyang kutob na gabayan siya. Dinala siya nito sa isang seksyon ng mga lumang libro. Sa likod ng isang makapal na aklat tungkol sa kasaysayan, may nakita siyang isang maliit na kwaderno na nababalutan ng katad. Hindi ito libro. Isa itong diary. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay elegante at luma. At ang pangalan sa unang pahina ay nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Puri de Villa. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ang mga pahina. Karamihan ay tungkol sa mga halaman, sa pamilya, sa mga masasayang araw. Ngunit habang papalapit siya sa mga huling pahina, nagbago ang tono ng mga sulat. Naging puno ito ng pag-aalala at takot. Nobyembre 5. May napapansin akong kakaiba kay Amaris. Ang paraan ng pagtingin niya sa mga alahas ko, sa mga papeles ng negosyo. Mayroong kasakiman sa kanyang mga mata na ngayon ko lang nakita. Nobyembre 2. Nagtanong ang bangko tungkol sa isang malaking withdrawal mula sa aming account. Sabi ni Amaris, para daw yon sa isang bagong investment. Ngunit nang tiningnan ko, walang ganoong investment. Nagsisinungaling siya sa akin. At ang huling entry na tila isinulat ng nagmamadali. Nobyembre 18, kinausap ko siya. Tinanong ko siya tungkol sa pera. Nakita ko ang tunay na kulay niya. Ang mga mata niya, puno ng galit. Sinabi kong ipapaalam ko ito kay Lacan. Ngumisi lang siya at sinabing huli na ang lahat. May naririnig akong mga yabag paakyat sa aking silid. Natatakot ako. Alam kong may gagawin siyang masama. Lacan, anak ko, patawarin mo ako. Sinag? Isang boses ang biglang bumasag sa katahimikan ng library. Nabitawan ni Sinag ang diary sa gulat. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Nakatayo sa may pinto, nakakunot ang noo at nakatingin sa diary sa sahig ay si Senyorito Lacan.
Pinulot ni Lakan ang diary mula sa sahig. Ang pamilyar na bigat nito sa kanyang kamay ay nagbalik ng mga alaala ng kanyang ina. Ang paraan nito ng pagsusulat, gabi-gabi, sa ilalim ng ilaw ng lampara. Sagrado ang bagay na ito. At ngayon, hawak ito ng isang estranghero. Tumingin siya kay Sinag. Ang babae ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi ito ang mukha ng isang magnanakaw o isang tsismosa. Ito ang mukha ng isang taong nasasaktan at natatakot. Senyorito, pakiusap. Basahin niyo po. Humihikbing sabi ni Sinag. Ang katotohanan, nandito po lahat sa huling isinulat niya. Isang bahagi niya ang gustong sigawan ito. Paano nito nagawang pakialaman ang pinakapribadong gamit ng kanyang ina? Ngunit ang isa pang bahagi, isang maliit na tinig na hindi niya mapatahimik ay naguudyok sa kanya na pakinggan ito. Naalala niya ang sinabi ni Amarise. Na si Sinag ay acting strangely. Ito ba ang tinutukoy ng asawa niya? Umalis ka na. Mahinahon, ngunit may diin niyang sabi. Hindi inaalis ang tingin sa diary. Mag-usap tayo bukas. Iwanan mo muna ako. Walang imik na tumalikod si Sinag at lumabas ng library. Ang mga hikbi nito ay unti-unting humina habang papalayo. Naiwan si Lakan sa katahimikan kasama ang diary ng kanyang ina. Binuksan niya ito sa huling pahina. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga sundang na tumusok sa kanyang puso. May naririnig akong mga yabag paakyat sa aking silid. Natatakot ako. Alam kong may gagawin siyang masama. Lakan, anak ko, patawarin mo ako. Hindi pwede. Nagkakamali lang siya ng basa. Ang mommy niya ay nagkasakit. Dinala sa Europa. Iyon ang katotohanan. Ito ay sulat ng isang taong may sakit sa pag-iisip. Isang taong hindi na makakilala ng realidad. Iyon ang dapat niyang paniwalaan. Kinabukasan, kinausap niya si Amaris sa kanilang silid. Inilapag niya ang diary sa ibabaw ng kama. Nakita ko si Sinag sa library kagabi. Hawak ito. Ang mukha ni Amaris ay nagpakita ng gulat na agad napalitan ng lungkot. Kinuha nito ang diary at niyakap. Ang diary ni Mommy. Paano niya ito nahanap? I don't know. Sagot ni Lakan. Pinagmamasdan ang bawat reaksyon nito. Binasa ko ang huling sinulat niya, Amaris. Sa isang iglap, nakita ni Lakan ang pagbabago sa mukha ng asawa. Isang panandaliang pagkataranta. Ngunit kasing bilis itong nawala. Napalitan ng pag-agos ng mga luha mula sa magaganda nitong mata. Humagulhol ito. Mahal, di ba't yan na nga ang pinakamasakit na parte? Umiiyak na, sabi ni Amaris habang nakayakap sa kanya. Iyan ang panahon na nagsimula na siyang magkaroon ng paranoia. Akala niya, lahat kami ay may masamang balak sa kanya. Maging ako. Ang tingin niya sa akin ay kaaway. Sobrang sakit para sa akin na basahin yan, Lakan, dahil ipinapaalala lang nito sa akin kung paano ko siya sinubukang tulungan, pero itinulak niya lang ako palayo. Ang mga salita nito, ang mga luha, ang sakit sa boses nito, lahat ay tumagos sa puso ni Lakan. Niyakap niya ito nang mahigpit, puno ng pagsisisi. Paano niya nagawang pagdudahan ang sarili niyang asawa, ang babaeng walang ginawa, kundi mahalin siya at ang kanyang pamilya. Shh, tama na. I'm sorry, bulong niya. I'm sorry for bringing it up. Ngunit kahit niyayakap niya ang asawa, ang imahe ng takot sa mga mata ni Sinag at ang mga huling salita sa diary ay hindi maalis sa kanyang isipan. Kinahapunan, habang papunta siya sa kanyang study, napahinto siya nang marinig niya ang boses ni Amaris mula sa loob. Nagsasalita ito sa telepono, ngunit ang boses na naririnig niya ay hindi ang malambing na boses na kanyang kilala. Ito ay matigas, malamig, at puno ng pagbabanta. I don't care about your excuses. Just get it done.
Siguraduhin mong walang magiging aberya. Naiintindihan mo? Biglang bumukas ang pinto at nagtama ang kanilang paningin. Agad na nagbago ang anyo ni Amaris. Bumalik ang ngiti at ang lambing sa boses nito. "Oh, mahal, andyan ka pala." Ibinaba nito ang telepono. Ka-stress kausap ang supplier ng mga bulaklak. Ang titigas ng ulo. Isang simpleng paliwanag. Ngunit ang biglaang pagbabago ng tono nito ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam kay Lakan. Lumabas siya sa hardin para magpahangin. Doon, nakita niya si Sinag na pilit inaabot ang isang sirang baging na nakasabit sa mataas na sanga. Dala ng pag-aalala na baka mahulog ito, lumapit siya. "Mag-ingat ka, baka mahulog ka." Nagulat si Sinag sa kanyang pagdating. Nawalan ito ng balanse sa maliit na tuntungan. Sa isang kisap mata, bago pa ito bumagsak sa lupa, mabilis siyang kumilos at nasalo ito. Ang mga braso niya ay nakapulupot ngayon sa baywang nito. Ang katawan nito ay nakasandal sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa malapitan, nakita niya ang lungkot, ang takot, ngunit pati na rin ang isang determinasyon na hindi niya napansin noon. May kung anong kuryente ang dumaloy sa kanilang pagitan. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Mabilis silang naghiwalay, parehong namumula at hindi mapakali. "Salamat po, senyorito," mahinang sabi ni Sinag habang nakayuko. Hindi na niya kayang tiisin ang pagdududa. Ang mga salita ni Alani, ang diary, ang pag-uusap sa telepono, at ang kakatwang pakiramdam na ito para kay Sinag. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na tama si Amaris at mali ang lahat ng kanyang hinala. Gabi na, hinintay niyang makatulog si Amaris. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa komoda sa sala, kung saan itinatago ng asawa niya ang isang malaking argolya ng mga susi ng buong mansyon. Isa-isa niyang tiningnan ang mga susi. Pinto ng kusina, pinto ng library, gate sa likod. Ngunit wala. Hinanap niya ng paulit-ulit. Ang susi para sa lahat ng pinto ay naroon, maliban sa isa. Ang susi para sa pinto ng basement ay nawawala. Ang engrandeng sala ng Hacienda de Silencio ay naging isang korte. Sa isang panig, naroon si Amaris, umiiyak sa mga bisig ni Silvan Montenegro na nakatayo na parang isang matatag na haligi ng suporta. Sa kabilang panig, nag-iisang nakatayo si Sinag. Ang muka ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Tila ba ang buong mundo ay gumuho sa kanyang harapan. At sa gitna, naroon si Lakan, ang hukom sa isang kaso na unti-unting dumudurog sa kanyang puso. "Hindi ko lubos maisip na magagawa niya ito sa atin, Lakan," humahagulhol na sabi ni Amaris habang itinuturo ang isang bukas at walang laman na velvet box sa ibabaw ng "Ang kwintas. Pamana pa sa akin yon ng aking ina." Tumingin si Lakan sa box. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sinag. Ang babaeng nasalo niya sa hardin, ang babaeng may mga matang nagpaalab ng kakaibang damdamin sa kanya, ang babaeng pinagsimulan ng lahat ng kanyang pagdududa. "Sinag, di ba't sinubukan kitang tulungan?" Malumanay ngunit may diin na sabi ni Silvan na para bang isang amang nagdidisiplina sa isang suwail na anak. "Sinabi ko sa'yo na kung may problema ka, handa akong makinig. Pero hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang lahat. Hindi totoo yan." Sigaw ni Sinag. Ang boses ay basag na. "Nagsisinungaling kayong lahat. May recording ako. Narinig ko kayong nag-uusap." Huminga ng malalim si Silvan at tumingin kay Lakan na may ekspresyon ng awa. "Lakan, iyan na nga ang sinasabi ko sa'yo." Gumagawa siya ng mga kwento. Inakusahan niya kami ni Amaris na may masamang balak at nang hindi siya nagtagumpay, humingi siya ng pera. Nagbanta siya na kung hindi namin siya bibigyan, sisirain niya ang pangalan ng pamilya ninyo. "This is a clear case of blackmail." Blackmail? Ang salitang iyon ay tumama kay Lakan na parang isang malakas na suntok. Ang lahat ng piraso ay tila nagkonekta sa isang madilim na larawan. Ang pag-uusisa,
ni Sinag, ang paghawak sa diary, ang mga paratang, at ngayon, pagnanakaw. Ang lahat ba ng ito ay parte ng isang masamang plano? Tingnan natin ang mga gamit niya. Malamig na sabi ni Lacan, ang boses ay walang emosyon. Pinangunahan sila ni Amaris patungo sa maliit na silid ni Sinag sa servants' quarters. Ang kaibahan ng karangyaan ng sala at ng simpleng silid na ito ay lalong nagpatingkad sa bigat ng sitwasyon. Pakikuha ang bag niya. Utos ni Lacan sa isa pang kasambahay, hindi niya kayang personal na gawin iyon. Nanginginig na kinuha ng katulong ang isang lumang bayong na nakasabit sa likod ng pinto. Dahan-dahan itong inilabas ang mga laman, ilang pirasong damit na nakatupi, isang rosaryo, at isang maliit na pitaka. Sa ilalim ng lahat ng yon, kumislap ang isang bagay. Dahan-dahang hinugot ng katulong ang isang kumikinang na kwintas na may diamante. Ang kwintas na nasa loob ng velvet box kanina. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Amaris. Maging ang ibang kasambahay ay napasinghap sa gulat. Para kay Lacan, iyon na ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagtitiwala. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay napaluhod na sa sahig, umiiling-iling habang walang tigil ang pag-agos ng luha. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Pakiusap, senyorito. Maniwala kayo sa akin. Ngunit ang nakikita lamang ni Lacan ay ang ebidensya. Ang pisikal, hindi maikakailang katotohanan na nasa harapan niya. Ang lahat ng pagdududa niya kay Amaris, ang lahat ng kakaibang pakiramdam niya para kay Sinag, lahat ng isyon ay tila isang malaking katangahan. Nagpadala siya sa isang babaeng hindi niya kilala. Nagduda siya sa sarili niyang asawa. Ang sakit at pagsisisi ay naging galit. Tumayo ka, mariin niyang utos kay Sinag. Ang boses niya ay walang bahid ng awa. Tumayo si Sinag. Ang mga binti ay tila hindi kayang suportahan ang sariling bigat. Kunin mo ang mga gamit mo, sabi ni Lacan. Hindi tumitingin sa mga mata nito, hindi niya kaya. Dahil kung titingin siya, baka makita niya ang Sinag na pinaniwalaan niya. At lalo lang siyang masasaktan. At umalis ka sa pamamahay na ito. Lacan, bulong ni Amaris na para bang sinusubukang pigilan siya, ngunit alam ni Lacan na isa na namang itong pag-arte. Umalis ka na, ulit ni Lacan, mas malakas ngayon. Ngayon din, bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang taong mapanlinlang. Walang salitang kinuha ni Sinag ang kanyang bayong. Habang naglalakad siya palabas ng silid, ang bawat kasambahay na madaanan niya ay nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Sa huling pagkakataon, lumingon siya kay Lacan. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng isang tanong na hindi na kailanman masasagot. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Kasabay ng pagsara ng pinto sa likod ni Sinag, nagsimulang pumatak ang malakas na ulan sa labas, na para bang nakikidalamhati ang langit sa pagkawala ng katotohanan sa loob ng Hacienda de Silencio. Habang pinagmamasdan ni Sinag ang pagbuhos ng ulan mula sa tarangkahan, naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humihila sa kanyang palda. Pagtingin niya, naroon si Alani. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. Ate Sinag, are you leaving? Tumangulang si Sinag, hindi na kayang magsalita. May inilagay ang bata sa kanyang palad at isinara ito. Mommy dropped this. For you daw po. Bago pa man makapagsalita si Sinag, tinawag na ng isang yaya si Alani pabalik sa loob. Naiwan siya ng mag-isa sa gitna ng ulan. Naglakad siya papalayo, nanlulumo, basang-basa, at walang patutunguhan. Nang makalayo na siya sa hasyenda, sa ilalim ng isang puno, binuksan niya ang kanyang palad para tingnan ang ibinigay ni Alani. Hindi ito laruan. Ito ay isang maliit na susi na gawa sa pilak
Isang susi na hindi niya pa nakikita dati. Ang susi na alam niyang magbubukas sa nag-iisang pinto na magpapatunay sa lahat. Pagkaalis ni Sinag, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa Hacienda de Silencio. Para kay Lacan, ang katahimikang yon ay hindi kapayapaan, kundi isang malaking espasyo na dati puno ng kanyang mga pagdududa at ngayoy puno ng isang hindi maipaliwanag na kabiguan. Pinili niyang maniwala sa asawa niya. Ginawa niya ang tama. Ngunit bakit pakiramdam niya ay siya ang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay? Niyakap siya ni Amaris, tapos na ang lahat mahal. Ligtas na tayo. Ngunit habang nakasandal ang ulo nito sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ni Lacan ay hindi kaligtasan. Para siyang nakakulong. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang ibalik ang lahat sa dati. Ngunit may nagbago na. Ang perpektong larawan ng kanyang pamilya ay nagkaroon na ng lamat. Napapansin niya ang madalas na pagbisita ni Silvan Montenegro sa hacienda, kahit walang kinalaman sa trabaho. Nakikita niya ang mga palihim nilang pag-uusap ni Amaris, na agad na tumitigil kapag nararamdaman nila ang kanyang presensya. Isang gabi, pumasok siya sa silid ng anak na si Alani para halikan ito bago matulog. Naabutan niya itong gumuguhit. "What are you drawing, princess?" tanong niya habang umuupo sa tabi nito. "It's Lola," sagot ng bata, habang itinuturo ang isang figura ng babae na may mahabang buhok na nakakulong sa loob ng isang malaking kahon. "She's inside a box." Kumunot ang noo ni Lacan. "Why is she in a box?" "Because Mommy put her there," inosenteng sagot ni Alani. Mommy gave the key to Tito Silvan. Itinuro ng bata ang isa pang iginuhit na figura. Isang babaeng kamukha ni Amaris na inaabot ang isang susi sa isang lalaking nakasuit. Nanlamig ang dugo ni Lacan. Hindi. Imbento lang ito ng bata. Ngunit ang detalye, ang susi, si Silvan, ay masyadong espesipiko para sa isang simpleng imahinasyon. Kinuha niya ang papel. Nanginginig ang kamay. "Alani, anak, this is just a drawing, right? It's not real." Tumingin sa kanya si Alani. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. "It's real, Daddy. I saw them. Near the scary door." Ang pinto. Ang basement. Biglang bumalik ang lahat. Ang sinabi ni Alani noon tungkol sa pagkanta ni Lola. Ang pag-uusisa ni Sinag. Ang diary. Ang nawawalang susi. Hindi na siya mapakali. Kinailangan niyang patunayan na mali si Alani, na mali si Sinag, na mali ang bumabagabag sa kanyang konsensya. Kailangan niyang patunayan na tama siya. Kinabukasan sinabi niyang may pupuntahan siyang mahalagang meeting sa Maynila. Ngunit sa halip na umalis, nagtago siya sa di kalayuan, nagmamasid sa hacienda. Gaya ng inaasahan, ilang minuto lang matapos niyang umalis, dumating ang kotse ni Silvan Montenegro. Hindi ito pumasok sa pangunahing pinto. Nagtungo ito sa opisina sa gilid ng bahay kung saan madalas magtrabaho si Amaris. Gamit ang isang spare key na tanging siya lang ang nakakaalam, tahimik na pumasok si Lacan sa loob ng bahay mula sa likuran. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ni Amaris. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sumilip siya. Doon, nakita niya ang isang eksenang kailanman ay hindi niya inasahang makita. Si Amaris at si Silvan, magkayakap, naghahalikan. Ang halik na yon ay hindi halik ng magkaibigan. Puno yon ng pagnanasa at pagsasabuatan. "Malapit na, Amaris. Konting tiis na lang." Narinig niyang bulong ni Silvan. Kapag tuluyan nang naideklarang incompetent si Lacan dahil sa depression niya sa pagkawala ng kanyang ina, mapupunta na sa atin ang lahat. "Paano kung magsimula na naman siyang magtanong?" sagot ni Amaris. "Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Ang mahalaga, nasa atin ang lahat ng dokumento, ang medical records na ako mismo ang nagpagawa."
Walang makakapagpatunay na nagsisinungaling tayo. Medical records, incompetent, ang lahat. Napaatras si Lakan, halos hindi makahinga. Ang sakit ng pagtataksil ay tila isang lason na mabilis na gumapang sa buong katawan niya. Hindi lang ito tungkol sa relasyon nila. Ito ay isang masalimuot na plano para sirain siya at kunin ang lahat ng pag-aari ng kanyang pamilya. At ang kanyang ina ay nasa gitna ng lahat ng ito. Bumalik siya sa kotse, ang isip ay ligalig. Nagmaneho siya papunta sa opisina ni Sylvan sa bayan. Gamit ang isa pa niyang susi bilang co-owner ng law firm, pumasok siya sa loob. Ginalugad niya ang filing cabinet na may pangalan ng kanyang pamilya. Sa pinakalikod, sa ilalim ng mga folder na may markang archived, natagpuan niya ang isang manipis na folder. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang mga pekeng papeles. Isang medical certificate na nagsasabing si Doña Puri ay may malubhang psychosis at dementia. Isang special power of attorney na nagbibigay ng buong kontrol kay Amaris sa lahat ng ari-arian ni Doña Puri. At sa ilalim ng lahat, isang kopya ng peking admission form mula sa isang mamahaling pasilidad sa Switzerland. Isang pasilidad na nang tawagan niya noon ay tumangging magbigay ng anumang impormasyon dahil sa privacy ng pasyente. Ngayon, alam na niya kung bakit. Ang katotohanan ay mas masahol pa sa kanyang pinakamasamang bangungot. Pinagtaksilan siya, niloko, at sisinag ang nagsabi ng totoo mula pa sa simula. At pinalayas niya ito, pinagbintangan. Isinara ni Lakan ang folder. Wala nang pagdududa, wala nang pag-aalinlangan. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon ang natira. Gabi na nang bumalik siya sa hasyenda. Tahimik ang lahat. Pumasok siya sa loob. Hindi napapansin ni Numan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Sa madilim na pasilyo sa dulo ng bulwagan. Nagtungo siya sa lumang tool shed sa likod bahay. Kumuha siya ng isang malaking bolt cutter. Bumalik siya sa loob. Bawat hakbang niya ay mabigat. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong ng galit at pagsisisi. Huminto siya sa harap ng pinto ng basement. Itinaas niya ang bolt cutter. Ang bakal ay kumikinang sa dilim. Ngayon, bubuksan niya ang pinto. Haharapin niya ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. At ililigtas niya ang kanyang ina. Isang malakas na tunog ng nabaling bakal ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Bumagsak ang mabigat na kandado sa sahig at ang pinto ng basement ay dahan-dahang bumukas. Lumilikha ng isang mahabang langit-ngit na tila isang daing mula sa nakaraan. Amoy lupa, amoy luma, at amoy kalungkutan ang sumalubong kay Lakan. Binuksan niya ang flashlight ng kanyang telepono. Ang liwanag nito ay gumapang sa madilim na hagdan pababa. Bawat hakbang niya ay tila isang paglalakbay sa impyerno. Pagdating niya sa ibaba, ang unang tumambad sa kanya ay ang mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting tela, mga multo ng masayang kahapon. Itinutok niya ang ilaw sa bawat sulok. At doon, sa pinakamadilim na bahagi, nakita niya ito. Isang payat na katawan na nakaupo sa sahig, nakasandal sa malamig na pader. Ang puting buhok nito ay marumi at nakakalat sa kanyang mga balikat. Nakasuot ito ng isang lumang bestida na kulay abo, punit-punit at manipis na, at sa kanyang sakong, isang makalawang na kadena ang nakakabit. Ang dulo nito ay nakapako sa semento. Hindi makagalaw si Lakan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang imahe sa kanyang harapan ay isang bangungot na nagkatotoo. Ang kanyang ina. Ang kanyang minamahal na ina, si Doña Puri de Villa na dapat ay nasa isang magandang pasilidad sa Switzerland, ay narito. Isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Mommy. Ang salita ay isang bulong, puno ng sakit at hindi makapaniwalang pighati. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang ulo. Sa una,
Ang mga mata nito ay blangko. Ngunit habang tumatama, ang liwanag sa mukha ni Lakan, unti-unting nagkaroon ng buhay ang mga matang iyon. Isang kislap ng pagkilala. Lakan? Ang boses nito ay garalgal, mahina, at halos hindi marinig. Anak ko. Isang malakas na hikbi ang kumawala kay Lakan. Mabilis siyang lumapit, lumuhod sa maruming sahig, at niyakap ang kanyang ina. Ang payat nitong katawan ay marupok sa kanyang mga bisig. Ang buto nito ay halos tumusok sa balat. Naramdaman niya ang panginginig nito, sa lamig, sa takot, sa wakas na pag-asa. Patawarin mo ako, Mami. Paulit-ulit niyang sabi habang tumutulo ang kanyang mga luha sa gusot na buhok nito. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Patawad. Hinaplos ni Doña Puri ang kanyang mukha. Ang mga daliri nito ay magaspang at malamig. Nandito ka na, anak. Dumating ka. Ginamit nila ka ng bolt cutter para sirain ang kadena sa sakong ng ina. Tinanggal niya ang kanyang coat at maingat na ibinalot sa nanlalamig nitong katawan. Binuhat niya ito. Magaan, napakagaan. Tila isang babasaging bagay na anumang oras ay maaaring mabasag. Habang paakyat sila sa hagdan, bawat hakbang ay puno ng nag-aalab na galit. Galit kay Amaris, galit kay Silvan, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Alam niyang hindi niya pwedeng dalhin ang ina sa itaas. Kailangan niya itong mailabas ng walang nakakaalam. Dinala niya ito sa likod bahay at maingat na isinakay sa kotse. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tao lang ang pwede niyang pagkatiwalaan sa sandaling ito. Miguel, I need your help. It's my mother. Si Miguel ay ang kanyang pinakamatandang kaibigan, isang doktor na may-ari ng isang pribadong klinika. Matapos maihatid at masigurong ligtas na ang ina sa pangangalaga ni Miguel, bumalik si Lakan sa Hacienda de Silencio. Ang araw ay malapit ng sumikat. Ang liwanag nito ay tila isang anunsyo ng paparating na paghuhukom. Pumasok siya sa loob. Naabutan niya si Amaris sa sala. Nakabihis na. May ngiti sa mga labi. Mahal, ang aga mo namang umuwi. Akala ko ba? Natigilan ito nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Lakan. Ang putik sa sapatos nito. Ang determinasyon sa mga mata nito. May problema ba? Hindi sumagot si Lakan. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Saan ka galing? Tanong ni Amaris. Ang boses ay nagsisimula ng mag-alangan. Huminto si Lakan sa kanyang harapan. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang mga mata na minsan niyang minahal na ngayoy puno ng kasinungalingan. Galing ako sa Switzerland. Malamig niyang sagot. Dinalaw ko si Mami. Namilog ang mga mata ni Amaris. Ano? Paanong? Ang galing ng kwento ninyo, Amaris. Ang galing ng pag-arte mo. Muntik na akong maniwala. Ngumisi si Lakan. Isang ngising walang bahid ng saya. Pero tapos na ang laro. Sa sandaling iyon, bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Kasunod nila na may tapang at paninindigan sa kanyang mga mata ay ang babaeng nagmulat sa kanya sa katotohanan. Si Sinag. Ang pagpasok ni Sinag kasama ang mga pulis ay tila isang hudyat. Ang perpektong mundo na binuo ni Amaris sa loob ng Hacienda de Silencio ay gumuho sa isang iglap. Namutla si Amaris. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nagpapalipat-lipat ang tingin mula kay Lakan, sa mga pulis at kay Sinag. Ang maskara ng isang mahinhin at mapagmahal na asawa ay natanggal at ang lumitaw ay ang mukha ng isang desperadong babae na na-corner. Anong ibig sabihin nito, Lakan? Nanginginig niyang tanong, sinusubukang ibalik ang kontrol sa sitwasyon. Sinag, anong ginagawa ng magnanakaw na yan dito? Hindi pinansin ni Lakan ang tanong. Sa halip, ibinigay niya sa isang pulis ang folder na nakuha niya mula sa opisina ni Silvan. Nandyan ang lahat ng ebidensya ng pamimeke ng dokumento at ang ina ko
Si Doña Puri de Villa na sinasabi nilang nasa ibang bansa ay kasalukuyang nasa isang klinika. Nakakulong siya sa basement ng pamamahay na ito sa loob ng 5 taon. Sa pagbanggit ng basement, tuluyang bumigay si Amaris. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Sigaw niya habang itinuturo si Sinag. Gusto niya tayong sirain. Ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga pulis ang lumapit sa kanya. Senyora Amaris de Villa, inaaresto ka namin sa salang illegal detention, falsification of public documents, at attempted parricide. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Nagpupumigla si Amaris habang pinoposasan. Ang kanyang elegante at kalmadong anyo ay naglaho na, napalitan ng isang halimaw na puno ng galit. Tumingin siya kay Lakan. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ikaw ang may kasalanan nito. Pinaniwalaan mo ang isang hamak na katulong kaysa sa asawa mo. Magsisisi ka, Lakan. Magsisisi ka. Ang mga salitang yon ay wala ng epekto kay Lakan. Habang inilalabas ng mga pulis si Amaris, dumating naman ang isa pang police car. Mula doon, ibinaba nila ang isang gusot na gusot at tila hindi makapaniwalang si Silvan Montenegro na pinosasan na rin. Nagkatinginan na lamang ang dalawang dating magkasabwat. Ang mga mukha ay puno ng pagkatalo. Ang kanilang perpektong krimen ay nabuwag na. Nang mawala na ang mga pulis at ang kadiliman na dala ni na Amaris, isang mabigat na katahimikan ang naiwan. Naiwan sa sala sina Lakan at Sinag. Naglakad si Lakan palapit kay Sinag. Bawat hakbang ay tila 1 kilometro ang layo. Nakita niya ang pasa sa pisngi nito, ang pagod sa mga mata, ngunit higit sa lahat, ang dignidad na hindi kailanman nawala. Huminto siya sa harapan nito. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang tuhod at yumuko. Isang kilos ng lubos na pagsuko at pagsisisi. Patawarin mo ako. Sinag, sabi niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Sa lahat ng sinabi ko, sa lahat ng ginawa ko, sa hindi ko paniniwala sa'yo, naging bulag ako. At sa pagkabulag ko, ikaw ang nasaktan. Patawad. Naramdaman ni Sinag ang pagpatak ng mainit na luha sa kanyang mga kamay. Mga luha na hindi na nagmumula sa takot o sakit, kundi sa wakas na paglaya ng damdamin. Hinawakan niya ang balikat ni Lakan. Tumayo po kayo, senyorito. Mahina niyang sabi. Umiling si Lakan. Hindi ako tatayo. Hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na ako. Tumingin si Sinag sa mga mata nito. Nakita niya ang Lakan na una niyang nakilala. Ang mabait, ang magalang. Ngayon, nakita niya rin ang isang lalaking wasak, ngunit handang buuin muli ang sarili. Pinapatawad na po kita, Lakan. Ang pagbanggit niya sa pangalan nito nang walang senyorito ay isang senyales. Itinayo siya ni Sinag. Sa pagtayo niya, hindi na sila amo at katulong. Sila ay 2 taong sinubok ng kasinungalingan, ngunit pinagbuklod ng katotohanan. Sa sumunod na mga linggo, ang Hacienda de Silencio ay dumaan sa isang malaking paglilinis, hindi lang sa alikabok, kundi sa mga alaala ng kadiliman. Si Doña Puri ay unti-unting lumalakas sa klinika. Sa tabi niya palagi ay sina Lakan at Sinag. Isang hapon, habang tinutulungan ni Sinag si Doña Puri na kumain ng sopas, hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay malinaw na ngayon, puno ng pasasalamat. Salamat, Hija, sabi ni Doña Puri. Ang boses ay mas malakas na. Ikaw ang anghel na nagligtas sa akin. Ngumiti si Sinag. Ginawa ko lang po ang tama. Mula sa may pinto, pinagmamasdan sila ni Lakan. Ang puso niya ay napupuno ng isang damdamin na mas malalim pa sa pasasalamat. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, natagpuan niya ang isang bagay na totoo. Isang bagay na hindi kayang sirain ng anumang kasinungalingan.
Nang magkaroon sila ng pagkakataong mag-isa, nilapitan niya si Sinag sa hardin ng klinika. Sinag, panimula niya. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano pa sa'yo. Pero, kung papayag ka, pwede ba tayong magsimula ulit? Tumingin ito sa kanya, nagaantay. Hindi bilang amo at katulong, pagpapatuloy niya, kundi bilang dalawang tao, bilang Lakan at Sinag. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataong ipakita sa'yo kung sino talaga ako sa labas ng mga pader ng hasyenda? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang nangiting pagkatapos ng mahabang panahon ay puno na ng pag-asa, hindi na ng takot. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating Hacienda de Silencio ay bininyagan ng bagong pangalan. Hacienda de la Luz, ang Trang Vien ng liwanag. Ang mabibigat na kurtina ay pinalitan ng mga manipis na tela na hinahayaang pumasok ang sinag ng araw. Ang mga bulaklak sa hardin na dati tila malungkot ay namumukadkad ngayon sa iba't ibang kulay. Ang hangin ay hindi na mabigat, kundi puno ng bagong pag-asa. Nakalabas na ng klinika si Doña Puri. Kahit may bakas pa rin ang pinagdaanan sa kanyang mga mata, ang kanyang nangiti ay totoo na. Ang kanyang lakas ay unti-unti nang bumabalik sa tulong ng pag-aalaga ng kanyang anak, apo at ni Sinag. Isang hapon, habang sabay-sabay silang naglalakad sa hardin, masayang tumatakbo si Alani sa unahan habang tinutulak ni Lakan ang wheelchair ng kanyang ina. Sa tabi niya, tahimik na naglalakad si Sinag. "Tingnan mo ang mga rosas na yon, inay," sabi ni Lakan habang itinuturo ang isang hilera ng mga pulang rosas. "Paborito mo." Ngumiti si Doña Puri. Mas maganda sila ngayon dahil dinidiligan sila ng katotohanan. Tumingin ito kay Sinag at hinawakan ang kamay nito. "At dahil sa'yo, Hija, ikaw ang nagdala ng liwanag pabalik sa lugar na ito." Namula si Sinag. Sa loob ng 6 na buwan, hindi na siya ang dating katulong na laging nakayuko. Natuto siyang tumayo ng diretso, magsalita ng may kumpiyansa. Sa tulong ni Lakan, bumalik siya sa pag-aaral, tinatapos ang kursong social work na dati niyang pangarap. "Ang hacienda po ang nagbago sa akin," sagot ni Sinag. "At kayo pong lahat." Huminto si Lakan sa pagtulak ng wheelchair. Humarap siya kay Sinag. Sa likuran nila, si Doña Puri at si Alani ay kunwaring abala sa pagtingin sa mga paru-paro. Binibigyan sila ng espasyo. "Sinag," panimula ni Lakan, ang boses ay seryoso, ngunit puno ng lambing. "Sa loob ng 6 na buwan, binigyan mo ako ng pagkakataong ipakilala ang sarili ko. Ngayon, gusto kong itanong kung bibigyan mo ako ng pagkakataong ipakilala ka sa buong mundo bilang asawa ko." Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit na bato na kumikinang sa ilalim ng araw. Hindi ito magarbo. Simple ito at totoo. Katulad ng pagmamahal na nabuo sa pagitan nila. Hindi salita ang naging sagot ni Sinag, kundi isang tango habang ang mga luha ng kaligayahan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Isinuot ni Lakan ang singsing sa kanyang daliri. Sakto, perpekto, isang maliit na palakpak ang narinig nila mula sa likuran. Nakangiting pumapalakpak si Doña Puri habang si Alani ay masayang tumatalon. "Yehey! Ate Sinag will be my new mommy." Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang Hacienda de la Luz ay napuno ng tunog ng purong kaligayahan. Hindi nagtagal, nagbukas si Sinag ng isang maliit na foundation gamit ang bahagi ng na-recover na yaman ng mga Divilla mula kay Amaris at Silvan, na kapwa na hatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang foundation ay nakatuon sa pagbibigay ng legal na tulong at suporta sa mga domestic helper na inaabuso at pinagkakaitan ng hustisya. Ang kanyang pinagdaanan ay naging inspirasyon para tulungan ang iba
na makahanap ng kanilang sariling tinig. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Lakan sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, ipinatong ni Sinag ang kanyang ulo sa balikat nito. Naaalala mo ba noong una, kitang makita? Tanong ni Lakan. Opo, sagot ni Sinag. Natapunan ko po ng tsaa si Amaris. Hindi, bago pa noon, noong pinupulot mo yung mga gulay na nahulog, nakita ko ang mga kamay mo, mga kamay na masipag, at nakita ko ang mga mata mo. Mga matang totoo. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag kung saan nakasuot na ngayon ang singsing. Hindi ko akalain na ang mga kamay at mga matang iyon ang magliligtas sa aming lahat. At hindi ko naman akalain, bulong ni Sinag habang tinitingnan ang papalubog na araw na nagbibigay kulay sa kalangitan, na ang isang simpleng pangarap na makahanap ng trabaho ay magdadala sa akin sa isang tahanan. Magkayakap silang pinanood ang huling sinag ng araw na magpaalam. Alam sa kanilang mga puso na ito ay hindi isang pagtatapos, kundi isang magandang simula. Ang dilim ay tuluyan ng naglaho sa Hacienda de la Luz at ang liwanag na dala ng pag-ibig, katapangan at katotohanan ay mananatili na magpakailanman. At diyan po nagtatapos ang ating kwento, ang lihim ng Hacienda de Silencio. Isang kwento na nagpapatunay na gaano man katagal itago ang katotohanan, palagi itong hahanap ng paraan upang lumabas at magbigay liwanag. At ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o estado sa buhay, kundi sa tapang na manindigan para sa tama at sa kakayahang magpatawad at magsimulang muli. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Sinag at Lakan? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po ninyo sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!